So yung mga viewers, dito tayo sa coffee shop. Dito muna, Dadong. Antay lang po kami ng aming coffee ni Dadong. So konti lang naman po yung tao ngayon dito. Dadong, good morning ka muna. Morning mga viewers. Ito na naman tayo. Thank you. Welcome. So, kape tayo mga ka-viewers. At meron pala akong isa-shoutout. So, yan po. Shoutout po kay Ay Kalimbas, tsaka kay Kalimbas Obidencio. Ayan. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aming channel at sa pagsubaybay sa aming mga videos. Hello sa mga taga Saskatoon. Kasi sa Saskatoon pala sila. Sila yung sa ano nanay pa. niya. Uy, siya. Ito na nga yung nanay niya. Si Dadong wala sa wisyo. Sabi ko, Dadong, hindi ka pa ata nahimasmasan ng antok mo kasi hindi ka pa nakainom ng kape. Ito yung nanay niya, yung si Ay Kalimba, sabi ko. Okay. So, ayan po. Ayan, may napanood pala kami kanina na ano yung mga nagbebeg ng pera or food sa bandang Scarborough, no? Sa Toronto. Oo. Ano lang, parang awareness lang ba? Oo, awareness lang po sa mga kababayan natin na nanonood sa amin. Pero for sure, yung iba nakapanood na about sa mga ibang lahi na yung humihingi po ng pera or food man. Kasi, yun nga, parang nagkaroon ng surveillance yung isa sa nag-upload sa YouTube na sinundan niya kung saan at kung sino-sino yung mga kasamahan ng mga nangihingi na yun. So, na-found out niya, parang may isang sasakyan na dinadrop lang sila sa isang place. Tapos, kanya-kanya na silang pwesto, no? Yung isa, yung nasundan ng isang reporter nasa No Frills. Tapos, sinubaybayan niya mga ilang oras na binantayan nila. Pero una pa nun, bago po niya binantayan, talagang may hidden cam siya na yun nga, parang in-interview nila, binigyan niya ng money, tapos tinatanong kung saan nakatira. Yung, hindi ko lang alam kung nagpe-pretend ba na hindi marunong mag-English, kasi iba yung salita nila. Tapos, ayun nga, hindi na-relate lang din po ako, kasi si Dadong, mahilig po ito magbigay sa mga, ganyan, yung manang hihingi ng pera minsan. At dati, binibigyan niya ng mga, yung mga change, yung mga, minsan dollar, o kaya, $5. Dati nagbibigay po siya ng $5 kaya sinasaway ko. Sabi ko, uy, wag mo bigyan ng ganun kalaki kasi dito naman, mga taga dito lang din yung mga nangihingi. Unlike dun sa napanood namin na ibang lahi po yun. So, ang sabi ko kay Dadong, instead na bigyan niya ng money, food na lang. Kasi, 'di ba? At least yun, hindi na nila magagamit sa kung saan kasi yung iba, syempre 'di ba, ginagamit sa bisyo, no? Ginagawang pambili ng Pero yun kasi mga yung napanood yosi. natin. Yung napanood kasi natin. Iba naman, parang, ibang case po yun. Parang siya, alam mo yung parang syndicate style na. Oo, kasi meron po sila kasing drop off point, tapos yun nga, sabi namin parang nagpupuntahan na sila kung saan sila pupwesto, tapos ilang oras sila nandun. Kunyari, meron silang yung usual na nakasulat sa board, diba, na homeless daw sila. Yung isa naman, may anak daw. Tatlong anak. Dalawang anak. Pero yun nga, yung iba nakalagay homeless. Pero yun nga, yung isang napanood namin is sabi may 3 anak. Tinatanong kung saan nakatira. Sabi sa basement daw. Tsaka todo deny siya na hindi siya. O, todo deny dahil nung pagka-alis na po nila dun sa may No Frills, sinundan po siya ng reporter. And then, siguro napansin nila na sinusundan sila. So, parang nag-pull over sila sa isang place, no? O, nag-stop sila doon at tinanong siya ng reporter na, ikaw yung nakita ko kanina na binigyan ko ng pera. At binigyan ko ng pera, sabi niya. Sabi niya, naalala mo ba ako? So, parang dinideny niya na, yun nga, nakita niya tong reporter na to na binigyan siyang pera. Tapos, hindi sila nag-i-English, no?
So, yung concern lang naman ng reporter, yung parang gusto niya expose siguro na, yun nga, may mga taong ganun pala, na parang, um, sabi, ano daw, kumbaga parang, nanloloko ng mga, mababait, yung mga nagbibigay nga ng mga ganyan sa daan. So, ang sabi naman ng mga, netizen, sabi, wag nyo bigyan para matigil. Yun lang naman talaga dapat, no? Wag bigyan para wala nang may manghihingi na ganyan sa tabi-tabi. Kaso lang, yun nga, hindi mo rin naman masabi na Ako pa naman, may hilig ako talaga magbigay. Katulad niya, no? Gusto ko bigyan yun eh. ayan, oo. Ayan po, may nakapila din dyan sa may team. Hindi nakapila. Actually, nakatayo siya doon sa Hindi may... naman siya nangihingi, pero Yun na yung mababasa purpose niya, mo no? na yun na yung purpose niya. Oh, pero hindi siya ibang lahi. Mukhang taga dito pa, no? So, ayan, hindi ko lang kukuha na ng video. Pero nandyan po siya sa drive-thru, nakatayo. So, syempre, 'di ba, pagka ganyan, yung mga sasakyan is patigil-tigil. So, baka sakali yung iba mag-aabot ng coins. Para naman sa akin, depende na po yun sa atin. Kung magbibigay kayo or Kung hindi. magbibigay kayo o hindi, kahit alam nyo na video ka duda-duda. Bigay ka kasi, nasa puso mo yan eh. Mm. Hindi naman ibig sabihin na niloko ka nila. Kung di, ang sarili nila, niloloko nila. Di ba nakita naman ng reporter na after po nila dun sa No Frills na nakahingi na sila ng mga pera sa mga tao, aba dumiretso po sila, medyo malayo po actually yung binyahin nila. May sarili silang sasakyan. May sarili po silang sasakyan, may Mag-asawa driver sila. siya, mag-asawa ata yun. Tapos, medyo lumayo sila, dun po sila nagpunta sa, hindi familiar sa akin yung lugar eh, kasi Isipin mo, nasa nag-drive pa sila Toronto ng 20 kasi. kilometers. 20 kilometers. Oo, galing doon sa sa area niya na, nanghingi siya. Mm-mm. Tapos nag-drive siya ng car. Guro asawa niya yon ng 20 kilometers, sinundan sila. Tapos doon sila nag-shopping. Doon sila bumili sa sa store na. Oo. So, pinamili po nila yung pera na naipon nila mula doon sa mga pinanghingan nila. Kumbaga katamaran. Katamaran. Yung alam mo yung kaya mo pa naman magtrabaho pero Nang iisa ginawa sila, mong hanap parang buhay. way of living yung ganong style. panloloko na, yun nga, ginagawa nilang panghanap buhay at the expense ng ibang tao na, yun nga, nagbibigay sa kanila ng libre kasi naawa sa kanila, 'di ba? Pero meron naman kasing tao na sa tingin mo kasi pag unang kita mo sa kanya, hindi mo naman alam na manluloko yan. Ang una kasi sa mga tao din na nagbibigay, makikita mo yung awa. Yung naawa ka ba? Hindi, pero yan sabi ng iba, instead na magbigay ka nga dun sa sa kanila ng mga barya-barya, kung meron kang food na lang talaga para safe ganun na naman lang. Para pwede talaga nilang kainin, hindi na nila pwedeng ibenta, 'di ba? Ganun naman Para ginagawa. ma-consume agad. Ganun naman ginagawa ko pag yung kapag minsan, 'di ba, nakita natin dito. Oo, na minsan po mayroong dito sa loob, kape ang inaalok ko at saka tinapay, 'di ba? Naloka ako nung one time dito sa Teams kami. Ang ginawa ni Dadong, hindi lang kape po yung yung binigay. Aba, nanghingi pa pati yung binigyan niya ng sandwich pa. Sabi ko, oh my gosh, binigyan mo na ng kape, may pa sandwich pa. Talagang sinabi niya, na coffee and sandwich, sabi Kasi niya. gutom nga rin siguro kasi Oo nakikita mo sa mukha niya eh. At saka parang alam mo yung 18 years old na... Oo, kasi naalala ko na bata po kasi yun. 18 years old na alam mo yung parang pinalayas umalis sa bahay nila. Oo. Parang ganun siya. So, yun okay lang yun. Naalala ko nga pala, pala yun, bata pala yun. Kaya hindi ako nagdalawang isip na alokin siya ng kape kasi kalamigan pa ng panahon eh. Winter nga yun, no? Kalamigan, tapos alam mo yung kita mo kulang sa tulog, parang gutom na gutom. Parang pinalayas ang itsura. Eh, So, sa ganong case, parang okay pa yun kasi food naman nga. Pero I mean is, pagka pera na, ibang usapan na, na lang. Sa panahon ngayon kasi na maraming ganun, na parang ginagamit lang yung mga ganong style para lang makapanloko sa kapwa. Mas maigi na, ayun nga, yung iba sabi, wag na lang talaga magbigay or wag magbigay ng pera, food na lang, no? So, yun lang po mga ka-viewers kasi na, ko nga lang, naalala ko si Dadong kasi,
Ganun po talaga, mahilig po siyang mag-abot-abot ng mga ganyang, may mga nanghihingi sa daan na ano, lalo na doon sa may dulo ng Walmart, 'di ba? May madalas yan doon, may ganun, no? Pero para sa akin, ako naman, hindi ko tinuturing na niloko nila ako. Kumbaga, Sarili nila, tinuturing yung ko niloko na nila. Sarili nila niloloko nila. Ayan lang eh. Kasi sa akin, kapiranggot na barya, hindi Saka yan hindi naman araw-araw Oo, pati. hindi yan kawalan para sa akin na Ipagdamot mo sa kanila. Kung ano man ang purpose nila, Mm. 'di ba? Kasi nakita naman natin na dumiretso sila sa bilihan, siguro bibili ng needs nila Mm. since na tamad lang talaga sila magtrabaho. Pero ang point doon, bakit may nag-drop sa kanila pa? So parang ang feeling ko ay parang sindikato yung dating. Parang ganun nga. Alam mo yun? Alam mo yung patulad sa atin, may mga handler. Oo, may handler, parang ganun. May mga So parang may na- handler po sila kasi marami sila tapos dinrap sila sa isang lugar, 'di ba? Ayun, kakaloka lang. So yun lang naman. Shout out din po kay Josefina Hilomen. Ayan. Sabi niya papunta daw sila nitong June sa Banff. So mamamasyal po sila sa Alberta. Ayan, ingat po kayo sa pamamasyal po nyo, tsaka enjoy po nyo yung sceneries doon kasi ang ganda. Lalo na, 'di ba? Pagka yung talagang kasagsagan ng summer, ang ganda po doon. Shout out din po kay Lolita Salapate. Ayan. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming mga videos. Kay Ma'am Nita Sterling, maraming salamat din po kay Rona Kabugaw, tsaka kay Jopet. So yan po, andito na kami sa bahay. At si Dadong, sasaglit po siya, magtatanim siya kasi ngayon lang po nagkaroon ng magandang panahon. Oh my goodness. Ilang araw po kaming halos, alam mo yun, hindi, kumbaga parang tinatamad lumabas gawa ng grabe po yung lamig. Tapos yung mga halaman po namin may mga kumot, balik sa kumot ulit. Tinakpan niya ng trapal, no? Pinagtrapal namin muna yung mga kamatis kasi nga nakikita namin nagda-dry. Ayun, yung iba nasa loob ng bahay. Kasi nga para ma-rescue kasi mukhang matutuluyan po silang ma-deads. So yung mga ka-viewers, maraming salamat sa palaging panonood sa mga videos namin. Tuloy natin dito sa sa pagtatanim. Ayan, silipin po natin yung ating mga tanim. Sabi na nga ba, may mga nanilaw talaga pa eh. Ayan, nilagyan po niyang kumot. Pero buhay pa naman. Alive and kicking. Gulo-gulo pa dito. Kumustahin lang natin yung mga tanim natin. Ito talaga palaban tong halaman na to. Dami naming tubig. Ito paano? Dito yung Ay, oo. sitaw. Alive and kicking yung sitaw. Ito na, lalaki ng ganda na. Buti yung sitaw natin pa, hindi natsugi, no? Kahit na malamig. Siyempre, ang unang dahon niya, matutsugi talaga yan. Pero yung ugat niya, okay naman, no? Ito, na talaga siya. Ay, ayun na. Nagpatiwakal na yung 3 pirasong... Ano ba to? Sitaw yan? Sitaw yan. Pero ito, beans. Okay lang to. Gumaganda yung... Huli mo ba to tinanim? Ito yung pinakahuli. Ba't parang ano? Ito. Ay, yung beans namin maganda. Ayan. Ikot tayo ulit dito sa hacienda namin. Hacienda. Ay, May ano na siya. Padayaw si Pioni, oh. Ano ba yan? Paano yon? Bulaklak niya Bulaklak siguro nila ba yon. Ano yan, oh? Oo. Ayun, may Ayan, oh. bukol. May Ayan, bukol. Shucks, ang ganda. Siyempre, Ayan, oh. ako nagtanim yan. Talaga lang, ha? May nang-aangkin na po. Inangkin na. Siyempre, pag maganda ako, pag pangit, ikaw yung nagtanim. Ganun lang. Oo. Di ba?
mamula-mula na yung... Oo, maganda yung stem niya, no? Di ba? Naka-adapt na siya sa lamig. Mm. Yung aming dahlia. Yung mga lumang dahon, wala yun. Oo Importante dun yung puno. Yung bagong tubo. So yung mga ka-viewers, dahil ayan o, may araw na po, si Dadong magsisimula ng magtanim. Pinag-iisipan daw po niya kung ano magandang itanim dito. Sabi ko, talong na lang kasi dito talaga yung sikat ng araw eh. Last time kasi, yung talong namin dito hindi umubra. Gawa ng malilim dito. Pa, no? Oo. Ngayon, dito talaga yung sikat ng araw. Hindi nga, try natin. Titingnan daw niya yung mga eggplants namin. Ngayon lang namin to tatanggalin yung takip. Binuksan mo pala to kanina? Hindi. Singaw ko lang. Oh, kasi pag hindi siya mapasingaw, ayan nagmo-moist, mainit din naman sa loob. So, ganyan po yan. Improvised lang. Meron siyang tali dyan sa baba. Tapos, iaangat lang niya. Ano pa tayong budget yan? Improvised muna na greenhouse. Nakakatulong din naman. Oo, biruin mo. Na-save din naman niya yung mga plants natin, ha. Diba? Kaya sa sunod na taon po, alam na namin kung paano magpatubo ng mga seedlings na maramihan. Dahil yung gantong klase pa na, yung ganto pa, pwede mo palagyan ng isa pa, no? Para lumaki. Ay, ang ganda ng plants. Eggplants namin, no? Fairness. Diba? Maayos siya. Tapos yung, ayan update tayo ngayon sa squash. Kasi nung nakaraan, silip-silip lang. Ayan ang lalaki na po ng squash namin. Yan ang pipino. Ano to? Ano ba to? Sili ata to? Akala ko nanilaw bagong ano pala. Bagong sibol. Oh, long beans. Yes, yucks. Bakit parang na ano Naputol. siya? Bakit naputol kaya? Ano po to, sitaw? Tapos tingnan nyo po yung aming mga kamatis. Di ba ang ganda ng kulay, oh? Yan, oh. Yan, kamatis. Ang ganda ng puno nyo, oh. Matataba. Ayan din. Jubilee na kamatis. Ito, anong laman nito pa? Ayun, kanina yung eggplants. Sitaw lahat yan? At saka yung okra. Ito natin natin sa loob. Oo nga. Ganda. Saya. Sitaw yan. Diba? Di baling nasira. May nasira kasi doon no? Ilan yun pa? Alas natin. 2? Hindi na talaga yan kasi Hindi lahat naman maging successful din. No? Yung onions pa namin dito, ang ganda oh. Taas na. Dala natin ng damo. Ayan. Ay, ang alugbati. Tingnan nyo po. Sana umayos pa, no? ayos Pero yan. maganda siya. Ayos yan. Ilang puno din siya pa, no? Nakasurvive naman. Fighter tong mga plants namin. Ang ganda rin naman yung sasakyan ko naman. Sige lang. So yan, lalagyan po natin to ng fertilizer. Tigilan. Isang maliit siguro. Ay, isang scoop na maliit. Isang ganyan kada hole. Lagay na po niya yung eggplant. Pero yung eggplant na to, hindi po siya yung kagaya sa eggplant namin nung nakaraan na maliliit. Yung katulad sa... Ito medyo malalaki ng konti to eh. Nakaraan kasi sarap pang pakbet, no?
may sukat-sukat pa pala yan. Tansyahin mo na lang. Ito, ikip lang natin. Hugasan natin yan. Itabi po yung mga maliliit na mga paso. Kasi sa sunod pwede pa gamitin. Mahirap din yung bili ka ng bili at ayan, ilang gamitan pa yan. So meron po kaming 12 na eggplants. Pero meron pa dyan na natira. 2, 4, 6, 7. I-try naman natin to sa Timba. timba. Okay. So yan, patatakpan namin yan para sa gabi hindi po siya maninibago. Ito pa pala yung binili namin kanina sa Dalarama. Pang ano to pa? Okay. Greenhouse kit. Pang cover niya. Ganyan pala yan. Ganyan lang yan. Okay. Diba? Ganyan lang yung $4. $4 to. Pero pwede na kasi makatulong talaga to para maprotektahan yung mga plants. Pansamantala. Habang nag-a-adjust pa yung mga bagong lipat na halaman. Stapler pa? Asan yung pangpukpok mo? Punot natin. Ah, okay. Ito ka dun. Lagyan lang ng pin. Ayun o, lagyan mo pa ng pin dyan. Hangin ba masyado? Okay din pala yung ganyan pa. Tsaka yung ano niya kasi pa, taniman niya pa, elevated na. So yan mga ka-viewers, ganyan po yung dapat gawin pagka gantong yung panahon sa lugar nyo medyo malamig. Habang hindi pa ganun ka-stable yung temperature ng summer, dapat lagyan talaga ng protection muna pag bagong lipat pa lang yung mga halaman. So yung sunod po naming ililipat is yung mga sili. Alin mga sili dito Papa? Ito maliliit? Huwag muna yung nasa loob, no? Kasi hindi pa siya na, dapat ilabas mo muna yung dito, na? Para ma-harden. Kasi yung pong mga galing sa loob na mga halaman, dahil doon kasi, medyo warm yung temperature doon, 'di ba? So, pag binigla mo siya na ililipat dito agad sa labas, na hindi siya, yung tipong diretso mo yung ilipat sa lupa, baka manibago. So, dapat, matutunaw yung puno niya. oo, malulusaw yung puno po niya. So, dapat, at least man lang, ilipat siya dito muna sa mini greenhouse namin, para, kumbaga, anong tawag doon, Papa? Harden?
para yung process daw nun is maha-harden yung mga seedlings natin. Kumbaga, hindi siya mabibigla sa temperature sa labas. Gapang pa more. Tingnan niyo po si Dadong gumagapang. Yan daw yung paraan para maging maganda yung tubo ng mga sili. Paano? Gagapang ka at may orasyon, ganun. Makukulam. Ang kakulam. At namatay siya sorry siya. Isang linggo lang yan. Biglang laki yan. Ito parang 3 piraso lang. 4. Yan meron pa po kami nakasunod na mga talong na pinatubo din. So ganito po yung klase ng talong na nabili namin. Yung kanyang seeds. So, hindi natin sure kung masarap yung ganyang klase. Dumikit. Yeah. Ano to pa? Ay, sili ata to. Hindi masarap yan. Kung masarap ka magluto, yun na yun. Wow! Binalik ka din sa akin. Dapat daw sarapan ko lang magluto para sumarap yung talong. Kung ibalik ko naman sa'yo, try mo nga din kaya. Minsan, try mo din pa ikaw magluto pa. Maraming manunood pa pag ikaw nagluto. Siyempre, kakaiba yung mga luto mo eh. Diba? Tuto. Uto-uto. Makita nila yung luto mo na kakaiba. May haplos ng pagmamahal yan, kaya tumubo kayo ng maganda, ha? Kaya nga. Diba? Saan ka pa? May ganun-ganun pa. Ayan. So parang nai-imagine ko na dito magiging mataas yung mga niya, no? Trellis. Magkaroon ng trellis, Okay. Tagyan natin ng palda. Ayan. Siguro hindi namin matatapos yung pagtatanim ngayon kasi mamaya may concert pa sila Bengbeng. May last concert sila. Concert, yan, spring concert nila sa banda nila. So, bago mag-closing, kada taon, pagka sumasali yung mga anak nyo sa banda, may ganun po, may spring concert sila. Ayan, nilabas na rin po niya yung sili namin na nasa loob. Pero, makikita mo pa na green nga siya, pero parang hindi siya ganun katibay, no? So, yan po yung dapat palang gawin. Huwag muna siya expose sa labas. Diyan muna para ma-adapt niya yung temperature dito sa labas. Dahil matagal po siyang nandun sa loob eh.